kasi sinasabi nila, bata pa, mahilig na sa aso. Pero ako late na. Pero I grew up with pets, pero nung may asawa na ako, saka lang talaga na nag-alaga ng gusto sa aso. So parang matagal na pinag-isip. Nung plano kong mag-resign, naisip ko kumuha ng aso. So yun. So after nun, ito yung mahaba as in buwan na decision bago nag-decide. Pati yung breed ng aso. So ito yung una kong dog na talagang ni-research ko. Kailangan mo ng panahon sa kanila kasi ang Bichon Frise, companion dog sila, lap dog. So, they live for their humans. So, gusto nila ng tao. So, kung halimbawa bibili ka ng isang Bichon Frise, katulad nito, make sure na meron kang time na talagang makikipaglaro ka sa kanila, i-cuddle mo sila, kasi yun yung gusto nila at kailangan nila. So, saka hindi rin ganun kadali kasi araw-araw sinusuklayan to. Ang Bichon Frise kasi hypoallergenic, hindi sila nagsished. So, maganda to sa may mga hika. Pero dahil hindi sila nagsished, kailangan suklayan mo. So, pag hindi mo sinuklayan, nagmamat. So, kung titignan mo, hindi ganun kadali. Hindi sila yung nandyan lang sa tabi. Kailangan talagang alagaan mo. Yung reason sa Bichon, kasi maliban sa mahilig sila sa tao, ano sila, masasayang aso, saka, yun nga, hypoallergenic, kasi ayoko sa bahay yung mabalahibo. So, karamihan ng mga aso ko, hindi, makikita mo, hindi nagsished. Saka, ano sila, very playful, loving, saka ano, kahit pagalitan mo, hindi nagtatanim ng sama ng loob. So, yan yung reason bakit gusto ko ng Bichon. Bakit sila yung kinuha ko. Diba ta? Everyday I make it a point na kung wala man ako sa bahay, yung mga kasama ko sa bahay, mahilig din sa aso. So, sila nakikipaglaro din. Tapos, sila nakakaintindi na pag malungkot ako, o galit ako, o masaya ako, nakikita nila yung moods ko. So, yun yung maganda sa kanila. Saka, alam nila kung kailan dapat sila magloko. Or kung halimbawang mainit ang ulo ko, tahimik sila. Ang pet, ano yan para sa akin parang anak mo yan. Diba? Kaya minsan sumasama rin yung loob ko pag may nakikita akong napapabayaan na aso. Very important yan kasi kasama mo na yan. Once na bumili ka ng pet, panghabang buhay na responsibilidad mo yan habang buhay sila. So, kasi dapat isipin din natin kung nakakapagbigay sila ng ligaya sa atin, dapat responsibilidad natin to make sure na maligaya din sila. Kaya hindi lang yung parang nandyan sila para magbantay lang, taga-tahol kung merong may taong hindi ninyo kilala. So, kung halimbawa po, plano nyo kung may aso, ay plano nyo pong bumili ng aso, pag-isipan nyo po mabuti kung ano yung breed na kailangan at bagay sa lifestyle ninyo. Huwag po kayong bibili ng dahil cute lang sila. So, i-research ninyo mabuti. Tapos po, kung meron na po kayong pet, huwag nyo papabayaan yung mga bakuna, lalo na po yung mga tamang pagkain na dapat ibigay sa kanila. Make sure na pumunta kayo sa vet ninyo para ipacheck ninyo. Saka wag din po kayo basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi ninyo tinanong sa vet. Pag mayroon na po kayong pet, sigurado po na mag-iiba yung buhay ninyo, mas magiging masaya. Hey, good morning Kuya. I'm Pinky de las Alas. I'm with Toby and Whiskey and these are my pets.